halos lahat ng mayor nagiging ninong na ni Rosmar at Jerome. Huwag daw mag-alala at magsasara naman daw agad. Hello po, Miss Rosmar. Una po sa lahat, nais po namin ipabatid na wala po kaming intensyon makipagbangayan. Just to share, yung mga employee daw ng munisipyo sa Calauan nagreklamo dahil sa attitude ng team ni Rosmar. Hashtag pinakamalkas. Hello sa inyo mga ka-stories. Welcome back sa another content no mga stories. May sasabihin ako sa iyo. Ano mangyayari kung isang influencer na pumasok sa isang maliit na bayan? Okay. Ginawa yung mga suporta ng mga mayor, no? At nagsimulang magtayo ng negosyo na pwedeng dumurog sa mga maliliit na mga negosyanteng matagal nang nagsusumikap doon. Ano ang mangyayari kung ang mga ordinaryong tao na ordinaryong tao ng mga MSME owners, no? Ang mga night market vendors ay nakikiusap na nag-open letter pa nga, di ba? Pero ang parang binasuran lang yung kanilang hinaing. At ano ba ang mangyayari kung biglang may lumabas na mga kwento mula sa loob ng munisipyo na tungkol sa attitude, tungkol sa trespassing, tungkol sa mga permit na parang magic kung nawala kung bumitaw. Okay? Mga stories ngayon, bubuklatin natin ang buong kwento nila Rosmar. Kung kilala mo si Rosmaritan Pamulaklakin, also known as si Rosmar, no? At si Jerome ng Calauan, Laguna. Ang food park, ang night market, ang mga mayor at saka mga Reddit post, no? At saka open letter ng mga vendors, no? At ang mismong sagot ni Rosmar sa lahat ng akusasyon doon. So, bakit nga mga stories, no? Maraming babasahin natin, no? Maraming papakinggan, maraming pagkatapos ibibigay ko yung pinakatapat kong opinion. Walang sugarcoating, walang bias, diretso lang. Tara lang mga stories. So, let's, bago na lahat, no? Sa mga bagong subscribers natin, i-click nyo yung subscribe button. At, subscribe mo, tapos i-like nyo lang to, i-share mo na rin, okay? Para, tumakbo ang aking algorithm. So, currently, nasa 344 subscribers ako. Well, naka 1 year na, past 1 year, yung aking content, no? Yung aking channel, no? Pero, please naman, palike na lang yun ang gusto kong mangyari. Diba? So, yun lang yun lang aking favor para sa inyo. Okay? Let's do this, mga stories. Let's do this. Ngayon, basahin natin yung original post ito sa Reddit. Galing ito sa Influencer Chika. Sa Reddit na to. Ito ni Kudrapa Chika. Okay? Ito yung sabi niya, no? Halos lahat ng mayor nagiging ninong na ni Rosmar at Jerome. Kaya ang lakas ng amas niya na mag-announce agad kahit wala pang permit. Tapos ang mura lang ng rent. Siyempre, kagagatin talaga ng mga nagbi-business. May balak din magtayo ng food park sa isang lot niya sa Calauan. Balak din na talaga dadayun ang mga nasa night market. Ito ang dagdag ni dagdag ni Kudrata Chika sa comment, sabi niya, may balak din gawing food park na lang, nagkaroon lang talaga siya sa idea. Kaya namigay ang pera nung pumunta sa night market para makahakot ng customers. Ito, sunod na naman ito sa Kulasa, sabi niya, wag daw mag-alala at magsasara naman daw agad. Yung mga content creator na dadayo dyan, babayaran niya for the good feedbacks and na masasarap, huwag papauto. Okay. Ito naman kay Killer Bilo, no? Sabi niya, hindi yata tumatagal ang business ito ng more than 6 months. Sa dami ng gastos sa pagpapatayo ng negosyo, dapat bangkarot na si Rosma. And yet, she is thriving and still keeps on acquiring new properties. And if yung totoong business niya ay buy and sell ng real estate, along with every buy and sell na may pera maduming nagiging legit. Kuskus, bula, labada, pamor.
Mga stories na mabigat yan pero sandali lang. Hindi pa tayo tapos dito, no? Basahin natin yung mga open letter ito sa Kaluan Night Market Vendors. Ito ay pinusto sa Facebook, no? Ito yung buong laman niya. Ito sabi niya. Hinagot, no? Hello po, Miss Rosmar. Una po sa lahat, nais po namin ipabatid na wala po kaming intensyon makipagbangayan o gumawa ng anumang issue. Kasi kami po ay mga simpleng MSMEs at small business owners sa Calauan Night Market na araw-araw nagsusumikap upang maitaguyod ang aming kabuhayan at mas magpalagon pa ang night market ng Calauan bilang destinasyon ng mga mamimili mula sa iba't ibang bayan. Naunawa po namin ang iyong hangarin na makatulong at makapagbigay ng oportunidad na mas maraming vendors at negosyante. Gayun pa man, nais lang din po namin may parating ang aming saloobin bilang maliliit na negosyante na maaaring maapektuhan kapag nagkaroon ng kaparehong night market sa parehong lugar. Hindi po kasi lahat ng vendors ay may kakayahang kumuha muli ng panibagong permits at dagdag puhunan para makipagpwesto sa iba pang pasakay. Bilang MSMP sa Calauan na mas igagagalak pa namin na ang magiging direksyon ay pagtutulungan kaysa paghahati-hati ng market. Malaking tulong po para sa amin kung masusuportahan at may popromote ng existing na Calauan Night Market upang lalo itong dayuin at mas maraming maliliit na negosyante at makinabang. Naniniwala po kami na mas magiging maganda ang resulta kung sama-sama nating palalakasin ang lokal na negosyo at kabuhayan ng mga taga-Calauan. Ito po ay simpleng saloobin lamang ng mga maliliit na vendors na patuloy sa pangangarap na umasenso sa marangal na paraan. Maraming salamat po at naway manahig ng suporta sa pagkakaisa para sa MSMEs ng Calauan. Mga stories, no? Napaka-civil yung open letter na yun. No? Napaka-respectful, makikiusap lang sila, na hindi naman sila binabash, no? Hindi lalait, no? Simpleng pakiusap lang ng mga taong nangangamba sa kabuhayan nila. So, ngayon, balik tayo sa Reddit, no? Ito yung comment sa Hiring Team 2020. Sa Hiring Team, sabi niya, may nakita akong post sa isang public group na isang araw ng open letter kay Rosmar about sa existing food park dyan sa area na nakikiusap na wag daw sila kalabanin at pag-open ng another food park, no? Yung another food park na maghati daw ng market. Seeing this right now, no? Parang in your face niya yung organizers na close at night sila sa mayor dahil nino. Binasura yung pakiusap sa kanya ng small group at business owner doon sa ko. At ito mga stories, no? Ito ang comment na nag-trigger sa lahat. Ito yung comment, ito sa past relative na ito sa Reddit. Ito sabi niya, just to share, yung mga employee daw ng munisipyo sa Calauan nagreklamo dahil sa attitude ng team ni Rosmar. Pinag-antay daw halos ng 3 hours for the meeting dyan sa ginagawang food park. Panay reklamo daw sa mga permits kaya lumapit siya sa bossing dyan para mapabilis. Sobrang hangin. Ultimo, utusan niya. At dahil sa comment na yan, ito nag-react na si Miss Rosmar. Pinost niya ito sa kanyang Facebook page. Basahin natin yung buong sagot niya. Walang edit, walang skip dito. Okay. Di ko pinost to about dito sa lumalabas sa Reddit. Meaning, kayo ang nag-umpisa, nag-ilabas na nangyari na tayo lang nakakalam. Ito, hindi ko sila namin tinag-antay ng 3 hours. Dapat niya, pakukulong ko sila. Actually, ganito na nangyari. Nagulat kami, biglang may pumasok sa bahay namin. Mga official sa munisipyo, nag-trespassing sila sa bahay namin and take note, walang dalang notice. After nyon, na mga fully book na ko ng Pamuspot kinabukasan, nagsuguran sila sa bahay namin. Nasa taping ako nung kaya wala ako dito. Sobra ako ng gigil pero
pinilit ko manahimik kasi humingi ng pasensya si Mayor sa aming mga mag-asawa sa ginagawang pag-trespassing ng mga taga-munisipyo. And yes, walang alam si Mayor sa ginawa nila sa aming mag-asawa. May picture, video at CCTV kami na pagpasok nila without permission, without notice, malinaw, trespassing. Sa totoo lang, gusto ko lang magpatawag ng pulis noon. Pero sabi niya sa akin ng asawa ko at ni inay, wag daw kasi pinakalma ko sarili ko. That day, dala niya ay ambulansya, walang dalang notice. And take note, naka-uniform sila yung iba ay hindi. Okay. Pero tinanggal nila yung ID nila. At inintay namin dito sa bahay namin ang head na nagpupunta daw sa kanila dito. Kasi third notice na daw namin ito. Kaya tinanong namin nasaan yung first and second. Wala silang mapakita na wala silang dalang any paper. Nalimutan daw nila. So, yung head yung tinuturo nila na nagpapunta sa kanila. Kasi daw may nakitang naglalaro ng pickleball dito sa bahay namin without permit. In-edit lang sa AI yun kasi naisip ko na gusto kong maglagay sana ng pickleball dito. Imagine naniwala sila sa AI, sa edited. Susugod sa bahay namin ng ganun-ganun na lang. Nagpapaniwala agad kayo sa edited post ko. At pagdating sa head, sabing wrong number daw. Sa iba dapat pumunta yung mga staff niya sa tauhan ng munisipyo. Hindi daw sa bahay namin, wrong number daw. Kasi ang notice daw ay para sa ibang establishment at hindi daw para sa amin. Seryoso? Okay. Para sa amin daw ang notice ay yung nag-ooperate daw kami ng hotel at resort without permit. At ora mismo may dala silang first notice. Kaya pinakita mismo yun ng inalisan ko na sa kanila may permit ako. Nirenew namin yung permit na resort dahil di ko na tinuloy yung pagpapalit sa resort. Nagbabayad kami ng maayos at nag-comply kami. Nagbayad ako sa Kaluan, Laguna ng renewal kahit sarado warehouse ko. Yung 30 million na binayad ko unang taon, taxes ng BIR ko, dito ko rin sa Calauan, Laguna, naka-registered nun. Taon-taon, malaki, milyon o daang libo. Ang pinapasok namin pera para sa Calauan, Laguna. At di ko rin maintindihan kung tama ba na after na mapulibok ang food hub sa may Pure Good, kinagabihan nun. Panay comment sa akin ng FB page ng munisipyo. As in sa lahat ng pinost ko. Tama ba yun na wala daw akong permit, etc.? Bakit daw ako nagpo-post na mag-open ako ng food hub na which is di pa naman nag-ooperate sa June o July pa? Grabe, pero syempre napaka-professional ako ng reply ko doon at i-comment ko sa comment area. At yan din ang rason kung bakit kami nag-meet si Mayor kasi hindi niya kinukonsinti ang kamalian ng tao niya. Hindi niya hinahayaan na gano'n na ang gawin sa mamamayan ng Calauan, Laguna. Kasi sa totoo lang, napakabait ni Mayor ng Calauan, Laguna. Pero tao niya sinisira sa kanya. Isang beses na kaming umalis sa Laguna, time na parisan. Bakit? Binigyan kami ng undertaking na pwede kaming mag-operate ng 3 months habang makakuha ng permit. Pero nung malapit na mag 3 months, wala pa kaming binibigay sa aking permit. As in, wala. At lalagyan daw gate namin yung harang ng notice. Kaya syempre, ayoko mapaya, kaya sinaran ko nila. Kaya nilagyan namin ng forces lahat ng property namin sa Laguna at lumipat kami sa Tagaytay. Kaya pinangako ni Mayor this time, hindi na maulit yun. Hindi na maulit ng ganun ulit. Mangyayari sa amin na ang tanging gusto ay mag-business lamang at magbigay ng trabaho sa mga taga-Calauan. Hashtag pinakamalakas. Okay. Dami yung talagang yung mahaba yung kanyang statement dito kay Miss Rosmar, no? Mga stories, no? Natapos natin basahin yung lahat. Ngayon, ayaw nyo ako magsalita. Ako na yung totoo, no?
walang pampalubag-loob, walang paligo-ligo, diretso lang, wala akong pinapanigan dito kahit sino ba yan. Una, itong first up, yung open letter ng mga kalawang light market vendors. Mga stories, no, napaka-respectful yung letter na yun, no. Napaka-humble, hindi sila nanlaban, okay? Hindi sila nag-away, nakikiusap lang naman sila. At ang hinihingi lang naman nila yung huwag silang tapakan. Huwag atin yung market. Tulungan na lang ang existing ng night market. Ganun lang kasimple, okay? At sa tingin ko, napaka-valid yung inahin nila. Okay? Kasi isipin nila yung mga taong yun naglalabas ng sarili nilang puhunan. Nagbabayad ng permit, nagtsatsaga sa gabi-gabi ng pagbebenta. Oo, naintindihan ko yun. Tapos, bigla may darating na mga malalaking pangalan, malalaking pera, malalaking connection sa lokal ng gobyerno. Tapos magtatayo ng kaparehong negosyo sa parehong lugar, di ba? Parang silang pinatay ng nakatayo. Alam mo yun? Na hindi man lang nabigyan ng konsiderasyon. So, pangalawa, no, ang punto ng isang Reddit users, tama ba sila o hindi? Ito masasabi ko dito, no, yung observation na halos lahat ng mayor na naging ninong na ni Rosmar at si Jerome, no, kung totoo man yan na this is a massive red flag, okay? Gusto man siya red flag yun. Hindi dahil bawal mag-close sila sa mga political, kundi dahil ang closeness na yun ay nagbibigay ng unfair advantage. No? Pag ikaw ang ninong ni mayor, mas mabilis yung permit mo. Hindi na ako nagkakaka doon. Kasi mas maluwag ang proseso mo, mas madaling ma-dismiss yung reklamo, yung mga ordinaryong tao laban sa'yo, at yung mga vendors ng night market, walang silang ninong na mayor, wala silang connections. Kaya kahit nakiusap sila ng maayos, parang wala lang, di ba? At ang pangatlo, no, yung sinabi ni Killer Biller, no, na hindi tumatagal ang mga business ni Rosman ng more than 6 months na parang buy and sell lang yung real estate ang patterns. Na may kuskus bula, labada pa more, yun yung sinabi niya doon. No? Aba, mas mabigat ang akusasyon na yan, akusasyon yan. At hindi ko sinasabing totoo yan dahil wala akong ebidensya. Totoo yun, okay? Wala akong ebidensya doon, okay? Pero ang masasabi ko dito, ang pattern na paulit-ulit na pagbubukas at pagsasara ng negosyo, ng paulit-ulit na pagbili ng properties, no, ng paulit-ulit na pagtatayo ng bagong yung venture, that does raise questions, no? At sa mga mundo ng negosyo, kapag may pattern ng ganyan, natural lang na magtatanong ng tao. Hindi na kailangan ng maging hater ka para magtanong. Yes, this is a common sense naman yun, di ba? At saka pangapat, ang sagutin ni Rosmar Masters, basahan natin read between the lines. So, sabi niya, nag-trespassing ang mga taga-munisipyo sa bahay nila. At kung totoo yan, oo, mali yun. Mali yun talagang mag-trespass. Walang opisyal ng gobyerno na pwedeng pumasok sa pribadong property mo na walang notice, walang warrant, walang proper procedure. No, kung totoong na gano'n ang nangyayari, okay, may karapatan si Rosman na magreklamo. I give her that. Okay? Mga sort, napansin niyo ba yung paano niya in-frame yung buong narrative? Okay? Kasi siya yung biktima dito. Siya yung inaapi, siya yung hindi pinapansin, diba? Siya yung nagbabayad ng malaking tax. No? Siya yung ang gusto lang magnegosyo. At yung mga tao sa munisipyo, sila ang masama dito. Sila ang nag-trespassing. Sila ang yung mga mali. At yung mayor daw, ang mayor, ang bait daw, walang kinalaman at hindi alam yung ginagawa ng mga tao niya. So, mga stories, no, I'm sorry pero may tatanong ako dito, okay? Kung ganun kabaitan ang mayor, no, kung ganun niya kaprotekta si Rosmar, kung ganun na lang pangako niya na hindi niya maulit ang nangyari, then what about the night market vendors? Okay? Sino nagpoprotekta sa kanila? Sino nangangako sa kanila na hindi sila tatapakan? Sino ba ang nakikinig sa open letter nila? Diba? Kasi
Kasi ang nakikita ko dito yung mga stories na ang mayor ang napakabay sa kanya. Pero yung mga vendors, yung mga small vendors yan, sa mga maliliit na negosyante, ano nangyayari? Wala. Parang pikom lang yung bibig nila. Diba? At ito ang pinaka-concerning sa buong sagot ni Rosmar, ang hashtag pinakamalakas. Yung sa baba, mga stories, so yun ang sinabi niya na pinakamalakas. Hindi pinakamasipag. Hindi yung pinakamatyaga. Okay? Hindi yung pinakamabuting negosyante. Hashtag pinakamalakas talaga ang sinatang yan eh. Ang kontekstong ito, ang ibig sabihin nito ay hindi nyo ako kayang talunin kasi mas malakas ang kapit ko. Wow! At yung mga stories, yan ang pinakamasakit na parte para sa mga vendors ng Calauan Night Market. Dahil ang mensahe sa kanila na ay malinaw. Kahit makiusap kayo, kahit mag-offer letter kayo, kahit civil kayo, wala kayong laban dahil pinakamalakas siya. Ay, nako. Kawawa dito yung mga small vendors. Nakakawa ako sa mga small vendors. Okay? At saka pickleball na sinasabi na AI edited daw sinasabi niya, naniniwala ang mga tao sa munisipyo na may pickleball court siya kahit AI generated lang. Mga stories, no, kung ikaw ay nagpo-post ng mga bagay na edited or AI generated na hindi mo nilalagay for visualization purpose only o concept only at may mga official na naniniwala na nag-action batay doon. Sino ba ang may kasalanan? Yung naniniwala o yung nag-post ng misleading content? Diba? Sa panahon ngayon na ang daming misinformation, ang daming fake images, ang daming AI-generated content, pareho may accountability dyan. Hindi mo pwedeng i-post sa isang bagay na mukhang totoo. Tapos, tatawanan mo yung naniniwala. Hindi ganun ang trabaho. So, para sa mga hindi alam yan kung ano yung AI content, may video ako regarding do sa news na JMA News. May content ako doon sa video ko recently. Panoorin nyo lang para maintindihan ko anong context doon. Okay? At sa isa pa, ito sabi niya, 30 million na binayad niya sa BI unang taon. Million na pinapasok niya sa Calauan taon-taon. Okay? At yun ang ginagamit niyang argumento kung bakit dapat siya i-accommodate at iprotekta. Mga stories, hindi ganun gumagana ng batas. So, hindi dahil malaki ang binabayad mong tax, ay exempted ka na sa mga rules and regulations. Hindi dahil hindi malaki ang pera pinapasok mo sa isang lugar ay pwede mo nang takpan ng mga maliliit na negosyante doon. Ang tax payment ay obligasyon, hindi bariya para sa special treatment. Okay? So, at sa mga nagsasabi na babayaran lang mga content creators para mag-good feedback at good part niya, kung totoo man yan o hindi, ang realidad ay karaniwan sa mga influencer marketing. Pero ang problema kasi dito, kapag ang ordinaryong consumer ang bumisita dahil sa mga honest review ng mga content creators, tapos hindi naman pala authentic yung feedback, sino matatalo? Sino matatalo? Ang consumer. Ang ordinaryong Pilipino magtatrabaho sa buong araw na at gumagastos ang pera niya dahil lang sa isang review ng nabayad pala. Mga stories, ang pinakamalaking punto ko dito sa na ito, lahat ng mga yan, ay simple lang mga stories. Ang mga maliliitan negosyante na Calauan Night Market ay hindi kalaban. Hindi sila karibal. Hindi sila threat. Okay? Sila ay kapwa Pilipino nagsusumikap. Okay? At ang ginagawa nila, okay, nakikiusap. Nag-open letter nga naging civil, naging respectful, at ang tugon nila, hashtag, tapos ang tugon, my goodness, ilalagay mo hashtag pinamalakas. At sakit noon mga stories, para sa kung ako yung kalagayan ng small business owner, at sakit nyo, parang tinapakan naman ako itong mga to. Bakit yung mga influencer na ganitong parang trato sa amin? Parang tinapakan kami ng mga
Di ba? Parang ano lang, simpleng negosyo lang, tapos ganyan ang gagawin mo sa amin. Diba? Ang sakit doon, men. Kaya hindi ko masasabi na walang karapat, pero ito hindi ko sinasabi na walang karapatan si Rosman na magnegosyo. Okay? Hindi ko nagsasabi na lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Okay? Wala akong sinasabi na yung lalo sa mga Reddit, wala akong sinasabi na kasinungalingan yon. Hindi ko alam yan At tutuusin, hindi ko alam. This is stating lang ako, parang nag-a-analyze lang naman ako sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko lang nito ay kapag ikaw ay may kapangyarihan, may pera, may connections, may platform, at responsibilidad mo ang may mas malaki, okay? Hindi mas maliit, mas malaki pa. Mas malaki ang paggamit mo sa hashtag na sinasabi na pinamalakas sa harap ng mga tao nagsusumikap na nakikiusap. Yan ang pinakamalinaw na palatandaan na privilege na ginagamit bilang sandata. Hindi bilang tunay yan. Yan ang totoo mga stories. Hindi ko kailangan ng 30 million na tax payment para sabihin yan. Okay? Mga stories, yan ang ko dito. Buong kwento ko din. Binasa natin ang Reddit post, ang open letter sa mga vendors, at sagot ni Rosman. Binigay ko pinakatapat ng opinion ko dito. Gusto ko marinig yung side nyo, no? Saan ba kayo sa mga vendors sa Kalua Night Market? O sa side ba kayo ni Rosmar? No? Ano sa tingin nyo sa hashtag na pinakamalakas? Comment nyo sa baba. Mag-usap tayo sa maayos ng civil kasi yan ang hindi nagawa sa sitwasyon nito. Okay? Bigyan ng halaga ng boses ng lahat. Hindi lang sa pinakamaingay o pinakamalakas. Kung nagustuhan nyo sa ganitong content ng mga stories, i-like yung video, subscribe sa aking channel, no? At pindutin ng bell para hindi kayo mamiss sa susunod na kwento. Muli po, ako lang si Barky, no? Maraming sa panonood. At as always, mga stories, have a great never-ending stories. Bye!